Amen. Pinagpala po kayong lahat. Welcome po sa ating worship service ngayon. Pwede po ba bigyan nyo ng konting kindat or smile ang inyong katabi? Yan. Welcome po sa family ng Zion. Para po sa bawat isa na nandito ngayon for the very first time, wini-welcome po namin kayo. At ganoon din po, kung meron kayong maasamang mga children na sa tingin nyo magbibigay sa inyo ng konting inconvenience while listening po sa salita ng Panginoon, nandun po yung ating Sunday School sa bandang taas. Pwede nyo po silang ihatid doon para sila po ay makapagklase din. So meron din po sila activities doon at may merienda. Alright? So muli po tayo pa rin po ay nasa pag-aaral regarding sa warning ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. So sa mga nagtataka po, ba't wala pa po si Bishop? Parating na po sila sa week na ito. So sila po ay nandun sa lugar kung nasaan si John Chris, si Tito Paulo, tsaka si Jinlin ngayon. So siguro po naikinig sila dito. Good morning po at good day sa inyo dyan. Kaya pag-aralan po natin ngayon mga kapatid, how to avoid distraction. Paano ba natin may iwasan ang pagkawasak? Sabihin nyo nga po ng malakas, wasak! Alam naman natin, kapag ang isang bagay ay nawasak, lagi nating sinasabing sayang, sana napigilan, sana na-prevent natin. Ganon din po sa buhay pala natin. Gusto ng Panginoon na ang buhay natin ay laging binubuo ng kanyang pag-ibig. Pero meron tayong mga choices na kung saan laging ang resulta nito ay pagkawasak sa buhay natin. Kaya po pinamagatan po itong warning mula sa salita ng Panginoon ay para maiwasan natin. Gaya nga po ng ilang mga makikita natin sa screen na mga warnings. Bawal tumawid. Ang gagawin ng Pilipino, tatawid pa din. Kasi of course may imagine naman natin, mas mukhang maikli ang ihahakbang mo sa pagtawid ng diretso kaysa umakyat sa mga overpass. Ang problema po, pag umakyat kayo sa overpass ng Pilipinas, talagang mataas. Kala mo libre hiking. Ang init pa. So there are some people na talagang pinipili nila na maggano na lang. Kaya lang po, tinitindihan ng paalala sa atin dahil pinapakita sa ilang mga signages na may namatay na. So lalagyan nila doon, bawal tumawid, may namatay na dito. Warning, beware of dogs. Tapos pagdadaan naman yung mga kabataan, ginaganon kagad para lumabas. Right? Pero yun nga, may paalala sa atin para hindi na tayo makaranas ng anumang sakuna. At siguro slippery yung road ahead, ingat ka sa pagmamaneho. Marami pong warnings at ang pinakalayunin po nito ay pigilan tayo na magkamali at bumagsak sa buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat may warning si Lord. Kaya tinalakay po natin last time na ang warnings ni Lord ay nagpapakita ng kanyang mercy at nagpapakita ng kanyang concern sa bawat isa sa atin. Dahil tinalakay din po natin noon na may dumarating sa mundo natin na walang warnings. For example, yung mga disasters, yung mga calamities, dumarating sila, kaya sila ma-foresee ng mga weather forecast natin, pero hindi mo lubusang makikita yung pinaka-effect nito hanggat dumating na sa bansa o lugar natin. Pero salamat sa Panginoon, dahil alam niya ang pwedeng kahihinatnan ng maling pagpili sa hindi natin pagmamahal kay Lord, kaya binibigyan niya tayo ng warnings para hindi na natin ito malaman or maranasan. Ngayon, yung pag-aaralan po nating text ay galing po ito sa halos ending ng isa sa mga famous sermon ng Panginoong Jesucristo at yun po yung sermon sa isang mountain. Okay? At ito po ay ilan sa mga makikita natin doon, yung tungkol sa salt and light, yung sa pagiging humble, mga iba pang mga bagay. Pero kung isa-summarize po natin yon, ay nawa ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo na hindi mga hypocrites, mamuhay tayo na nagtitiwala sa Panginoon at nagmamahal sa ating Panginoon, na pinapakita rin nito ang ating ugnayan sa lipunan. Yun po yung parang pinaka-topic ng Sermon on the Mount. Kaya tignan po natin saglit, Matthew 7, at kung okay lang po, tumayo tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Kaya, sabi po sa 24, kaya ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito ay may kukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay na bato ang pundasyon. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon. Pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Ang bawat naikinig sa salita ko,
Pero di naman sinusunod ito, ay may kukumpara naman sa taong bobo na gumawa ng bahay na tinayo sa buhangin. Ganon din po yung binanggit. Umulan ng malakas, bumaha, hinampas ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ito at wasak na wasak. Pinagpala po ni Lord ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay makakaupo na. Yan po ang paalala sa atin mga kapatid. Isa po itong parable, pero tignan muna natin halos buong chapter nito. Bakit po? Dahil sa buhay natin, meron talagang danger ang pagkawasak. It's either wasak ang bahay mo or definitely wasak ang buhay mo. Ayaw ng Panginoon yon. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Ayaw niya na yung mga nilikha niya makakaranas ng anumang form ng pagkawasak. That's why binibigay niya sa atin tong warning na to para maiwasan natin ang distraction sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, ready ka na ba makinig? Amen. Kaya 3 warnings po ang binigay ni Lord sa atin ngayon. Number 1 po, there's this warning about false prophets. Pangalawa po ay warning against about fake profession or yung kung ano yung sinasabi mo, hindi naman pala totoo. At panghuli, may warning po about false foundations. Yan po ang titignan natin sa umagang ito. Kaya number 1 po mga kapatid, mag-ingat daw tayo sa mga pekeng propeta. Sabi po sa ating verse 15, mag-ingat kayo sa mga fake na prophets. So yung binasa po natin kanina, 24, pero ito po yung nauna, yung 15. Mag-ingat kayo sa mga fake na mga propeta, lumalapit sila sa inyo na parang, yun po yung binanggit, maamong tupa, pero ang totoo, mga mababangis na wolf sila. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Iyon po yung dinugtong ng ating Panginoon. Pero masama ang bunga ng masamang puno. Natural po ba yun mga kapatid? Right? Kaya bakit po? Kasi sabi sa 18, di pwedeng magbunga ng masama kapag mabuti yung puno. At ganoon din po vice versa. Pinuputol at tinatapon sa apoy ang bawat puno na masama ang bunga. So makikilala nyo ang mga fake na propeta sa kanilang mga ginagawa. So yun po, beware of false prophets. Yan po yung mga binanggit sa ating pag-aaral ngayon. Pero mga kapatid, pinasimulan po ang passage na to sa isang familiar na word na warning. Gaya ng signage na nakita natin kanina. Beware or mag-ingat. Mag-ingat tayo mga kapatid. Pag binigyan tayo ni Lord ng pag-iingat or ng warning, seryoso siya. Hindi ito basta suggestion sa buhay natin. Kung maaari ay automatic mag-respond tayo na mag-ingat talaga tayo. Bakit? Kasi mahal ka niya eh. Gusto niya na makita sa atin na nararanasan natin yung best sa buhay natin. Gusto niya na mamuhay tayo sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay katotohanan, alam ni Lord ang dangers kapag tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Yung dangers ng falsehood. Mag-ingat tayo sa kasinungalingan mga kapatid. Kaya nga po, kanino ba galing ang kasinungalingan? Hindi sa salita ng Panginoon, kundi galing po ito sa father of lies. Walang iba kundi ang ating kaaway. Pag in-embrace mo ang kasinungalingan, natural, ito ay nagsesemento ng daan para sa iyong kapahamakan. Mas napapadali. Sino po dito napapansin nyo? Mukhang talamak ang kasinungalingan sa mundo. Tama po? Dahil iyan ang talagang pinopropagate ng ating kaaway. Maraming mga tao, may kinukwento sila na hindi tama tungkol sa'yo, tawag doon kasinungalingan. Kung ano yung nakikita natin sa social media, minsan hindi katotohanan. Kasi gustong-gusto ng kaaway na ang kanyang mga anak, ang anak ng Panginoon, ay hindi naniniwala sa pinakakatotohanan, kundi mabahiran tayo ng kasinungalingan. Kaya nga ang paalala po sa atin sa 1 John 4:1, mga kaibigan, huwag niyong paniwalaan lahat ng mga taong nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ano daw po gagawin natin? I-test nyo ang mga spirito para malaman nyo kung galing nga yan sa Diyos. Marami na kasing mga peking prophets na nagkalat sa mundo. Sa ibang translation po, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. So ano po yung pwede nating matutunan tungkol sa mga peking propeta?
Number one po, lagi po silang nakadisguise. Hindi sila talagang nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Kaya ang sabi po sa verse 15 kanina, para po silang maamong tupa, pero meron pala silang ibang motives or lilitaw eventually ang kanilang tunay na kulay. Nagpapakita lamang na ang mga peking propeta na ito ay mga mapagpanggap, napakahusay po nila. Napakahusay nila magpanggap. Pwede silang magpanggap na mabuti sila, mabait sila, concerned sila sa iyo o hindi. Pero eventually, mas papakita nila yung mababango or yung good side ng pagkatao nila. Pero mapapansin nyo later on, sisingaw yung kabangisan, yung kasamaan ng kanilang kalooban. In fact, those prophets are deceivers, liars, kagaya ng kanilang amang kaaway. Marami pong ganyan, mga kapatid. May kilala po ba kayong mga sinungaling? Marami. Pero mag-ingat kayo pag nakikinig kayo sa mga taong sinungaling. Right? Alam niyo po mga kapatid, usong-usong ngayon yung mga short videos na patayo. Marami doon mga pastor. Right? Marami ka makikita sa social media, mga pastor din. Tapos may mga quotes. Right? Hindi porket godly yung sinasabi, ay yun na yun. Mag-ingat pa rin tayo. Sabi nga po ni Craig Groeschel, if you are around the wrong people, listening to the wrong voices, and living for the wrong values, what seems right, tuloy niyo po, will be wrong. Okay? Kung sino yung napapainggan mo palagi, at ang pinakamasaklap noon ay hindi naman totoo yung mga sinasabi, pati tuloy yung values mo magbabago, na mukhang okay na sa'yo, yung mali sa harapan ng Panginoon. Yun po yung dapat pag-ingatan natin sa buhay natin. Kaya sila po ay usually disguised, but praise the Lord, sinasabi po ng Biblia na pwede po nating malaman kung sino ba itong mga ito. False prophets can be discerned. Right? Bakit po? Sabi po sa 17 to 18, mabuti ang bunga ng mabuting puno. Pero masama ang bunga ng masamang puno. So natural po iyon. Pero makikita po dito na sabi po doon, di pwedeng magbunga ng mabuti ang mga peking propeta. So tinuloy po ni Jesus, pinuputol at tinatapon sa apoy ang bawat puno na masamang bunga, pero basahin po natin ang verse 20 saglit. So, makikilala nyo ang mga fake na prophets sa mga ginagawa nila. Hindi mo pwedeng itago iyan. Dahil lilitaw at lilitaw po iyan sa ating mga actions. Kaya nga po, makikita mo raw na totoo ang pinapainggan mo, ang propetang iyon, pag meron siyang magandang bunga at totoo ang kanyang bunga. Na usually po, pinapatunayan niyan na makikita natin ang kanilang bunga sa kanilang karakter, sa kanilang behavior. Naniniwala po tayo dyan. Kaya tandaan natin, hindi ito madalas na dahil sa sinasabi nila, okay sila, or banal yung mga sinasabi nila, but be sure to check their actions. Tignan natin kung paano sila mamuhay. Bakit po? Alam naman po natin ang pamantayan ng Panginoon dahil kung siya ay totoo, siguradong, tuloy niyo po, nagbabago. Kapag totoong sumunod kay Lord, totoong nasa Kanya ang Panginoon, merong pagbabago. Kung siya ay tunay, sigurado na naaayos ang buhay. Tignan mo nga ang katabi mo at naniniwala tayo na siya ay binabago ng Panginoon. Amen. Right? Muntik na maniwala yung iba. Praise the Lord. Okay? Mga kapatid, binabago tayo ng Panginoon. Lilitaw at lilitaw yan sa actions natin. Mag-ingat tayo dyan. Paano natin ito malalaman? Because we know that the Word of God is powerful. Sino po dito naniniwala na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan? Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yun ang palakpakan natin, right? And the Word of God ay sinasamahan ng Holy Spirit para baguhin ang buhay natin. So eventually, ang titignan mo pala sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, ay kung siya ba talaga ay nagbabago ayon sa pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. At sana tayo rin ay nagbabago. Pangalawa po mga kapatid,
Paano natin may iwasan ang distraction sa buhay natin? Mag-ingat tayo, number 1, sa mga false prophets. Pangalawa po, mag-ingat tayo sa false profession. Ano po yung profession? Hindi po ito yung trabaho, kundi ito po yung kiniklaim natin sa ating bibig. Ano yung sinasabi natin? Usong-uso po mga kapatid yung pangi-scam, right? Yung iba pa nga ginagamit na yung mukha mo, tapos maikipag-chat. Yun na po, hindi po totoo yun, hindi po sila yun. Yun po yung an act of declaring na yung ginagawa mo ay hindi akma sa yung pagkatao talaga. Hindi ikaw yon. Ngayon po may tuturo po ako sa inyo. Okay? Sino po dito naniniwala na sila po ay gwapo at magaganda? May tuturo po ako sa inyong tip. Ang mga tunay na pogi at gwapo, hindi nila sinasabing pogi sila. Napansin niyo yan? Ang tunay na maganda, hindi nila sinasabi na maganda sila. Bakit? Kasi obvious na. Alam niyo po yung naririnig niyo sa Facebook na, kasi maganda ako. Kasi mukhang hindi totoo. Di ba? May nakita na ba kayo na artista na sinasabi niya, ay salamat, maganda ako sa araw ngayon. Hindi, alam na ng lahat yun eh. Kasi kapag tunay, hindi na pinangalandakan. Okay? Kaya wag na kayo magdudugtong ng ganda sa pangalan nyo. Okay? Eya ganda. Hindi naman po siya ganon. Pero yung iba sa inyo, nilalagay pa. Yung mga tao tuloy napapakilatis. Asa ng bakas? Di po ba? Atin natin lang to, isa itong malupit na tip na talagang pinangahawakan namin kasi may pag-asa pa. Amen? Right? Magagamit na po nila yan. Totoo po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, masipag ako. Di ba? Kailangan ipakita mo sa iyong actions. Hindi mo pwedeng sabihin na, magaling ako. Kailangan nakikita or may bakas. Yun po yung talagang titignan natin ngayon. Because sometimes, what we say with our lips doesn't truly reflect what we feel in our hearts or live in our lives. Kung ano yung minsan sinasabi natin, ay talagang hindi yun nagre-reflect sa puso natin or sa uri ng pamumuhay natin. Kaya dapat mga kapatid, kung ano yung talagang totoo, yun yung sasabihin natin. Huwag sana tayong maging mananampalataya na palaging nasa nguso, pero wala naman sa ating puso. Totoo po yan. Kaya sabi po sa Matthew 7:21, isang nakakalungkot po na words ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga taong, ano raw po, tuloy niyo po, yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ni God, ang makakapasok doon. Darating po ang panahon, nakakatakot, may judgment day. Titignan lahat, susuriin lahat ng ginawa mo sa lupa. Pero marami magsasabi, Lord, Lord, di ba po nagpe-preach kami ng mensahe mo? Di ba po pinapadala pa kami sa ibang mga Zion churches? Di ba po may mga ministries pa po sa ibang lugar? Di ba po, Lord, nagpalayas pa kami ng demonyo? Hindi ba, Lord, nagpakain pa ako ng mga kaibigan ko? O yung iba sasabihin, Lord, gumawa naman kami ng miracle sa pangalan mo Pero mga kapatid, iba pala ang katotohanan ng lagay ng puso. Nasasabihin later on ng Panginoon sa ilan, wag naman sana, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, ang sasama nyo. Iyan po ang pinaka-scary na pwede nating makita sa Bible. Imagine at the end of your life, you will face this judgment day. Tapos ang makukuha mo instead na talagang i-comment ka ng Panginoon ay condemnation. Instead of being welcomed into heaven, hindi ka pala para doon. Kaya mga kapatid, hindi lahat na nag-church, hindi lahat na nagsasabing Lord ay tunay na mananampalataya. Tanungin mo ngayong katabi, sabihin mo sa kanya, tunay ka ba? Mananampalataya ka ba talaga? At kung bago lang po kayo dito, it's okay to feel or magkaroon ng doubts. Because ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng kasiguraduhan. Na after this service, masabi mo, ay tunay nga na nasa Panginoon ako. Kaya mga kapatid, paalala rin po sa ating lahat, hindi lahat ng gumagawa ng matindi para sa gawain ng Panginoon ay totoo. Hindi lahat ng mukhang powerful ang mga words ay totoo. Hindi nakukuha ito sa sigaw-sigaw. May mga preachings nga mga kapatid na parang dire-diretso lang, monotonous lang, but very powerful.
dahil kinasangkapan ito at talagang sa Panginoon ito. Not everyone who claims powerful ministry or miracles is a true believer. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mag-ingat tayo sa mga naririnig at sa mga sinasabi natin. Masakit ang masabi sa iyo, I never knew you. Hindi kita kilala. Masakit ang malaman mo na I never had a relationship with you, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang na may pag-asa tayo, may chance tayo sa biyaya ng Panginoon, siguraduhin po natin upang hindi natin marinig sa ating Panginoon later on na hindi kita kilala. I never knew you. Lumayo ka sa akin. Kaya paano po natin iiwasan ang distraction sa buhay natin, mga kapatid? Winarningan tayo about false prophets. Pangalawa, winarningan tayo against false profession. And then lastly, winarningan po tayo ng Panginoon sa pagkakaroon ng false foundation. False foundation. Pundasyon na marupok. Pundasyon na madaling bumigay. Ang pinakamasaklap, mga kapatid, nagtayo ka ng bahay sa isang mahinang pundasyon. Kaya sabi po sa binasa natin kanina, kaya ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito, sabi ni Jesus, ay maikukumpara sa matalinong tao. Sa mata po ng Panginoon, ang lahat po ng hindi lang nakikinig, kundi sumusunod kay Lord, ay matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at tumatalino ka. Yes, salamat sa Diyos. Nandito kayo. Nag-church kayo. Malaking bagay po yan. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng bawat isa? Totoo po yan. At may kukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay na bato ang pundasyon. Umulan ng malakas. Bumaha. At hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon. Pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Pero dinugtungan po ito ng ating Panginoon na nagsisilbi pong matinding paalala sa atin. Ang bawat nakikinig sa salita ko, so ina-acknowledge siya nakinig, pero hindi naman sumunod daw, mga kapatid, ay may kukumpara naman sa taong, nahiya na kayo sabihin, mga taong, yes, fool. Nakikinig nga, hindi naman sumunod. Sa tingin pala ng Panginoon, ay matinding foolishness yun. At hinalintulad niya sa taong nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Na para bang sinasabi ng Panginoon, sinong nasa tamang kaisipan ang magtatayo ng bahay sa sand? Enjoy na enjoy natin to pag nagbe-beach tayo, makikipaglaro sa mga bata, gagawa ng kastilyo, at ang pinaka-enjoy natin, pag dumating yung waves, wasak. Sayang-saya tayo na nawasak. Pero hindi mo pwedeng i-apply yun sa buhay natin. Na para bang i-expect mo ang problema at you're going to find out ilang porsyento ng tinayo mo yung nawasak. Hindi dapat mawasak. Ayaw ng Panginoon na mawasak yon. Sabi ng verse, umulan ng malakas. Bumaha. Hinampas ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ito at wasak na wasak. Kaya sa story po na yon, sa parable po na yon, we will see na meron si Jesus na inintroduce na dalawang builders, na meron ding dalawang foundations. Yung isa ay, alam niyo na, yung isa ay hindi maganda. At meron tayong makikita na dalawang resulta. At ano po yun, mga kapatid? What are their similarities? Pareho po silang nakinig. Pareho ang teaching na pinakinggan. Pareho yung nagbigay ng message. Pareho silang nagtayo ng bahay. At pareho ang pinagdaanan. Binagyo at binaha. Ibig sabihin, parehong sinubok. Pero makikita natin na meron din silang dalawang main ng pagkakaiba. Two main differences. And the first one is in their obedience. Sabihin nyo nga po ulit, pagsunod. Tinalakay po natin to last week, di ba po? Ito yung halos ating conclusion nun. Importante ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung kasunod nito, makikita natin na yung isa, nakinig po siya at sumunod siya. Sabihin nyo nga po ulit, sumunod.
Okay? Yung pangalawa naman po ay hindi sumunod, nag-disobey. Kaya ang tawag sa kanya ay isang fool. Yung mga sumusunod, ulitin natin, sila yung matalino sa harapan ng Panginoon. Yung mga hindi sumusunod, sila yung fool sa harapan ng Panginoon. At ang isa pong pinakamakikita nating difference ng dalawang builders na yon ay yung resulta ng kanilang tinayo. At nabasa po natin yon. Nung masubukan po ang kanilang buhay, nung bagyuhin po, binaha, ang nanatiling nakatayo ay yung nagtayo sa isang solid na foundation. Alam niyo po sa buhay natin, hindi ka i-spare ni Lord sa pagsubok. Napapansin niyo po ba yun? Yung problema na andyan pa din. Minsan nga po ang tingin nga natin, ba't mukhang mas tumindi pa ang problema natin nung nagsimula tayong sumunod sa Panginoon? Dahil po sa katotohanan, na talagang kinokontra ka na ng mundo ng kaaway dahil hindi ka na nila kakampi. Part ka na ng family ni Lord. Sino po dito kagaya nila Pastor Eldar, sinusubok sa araw-araw? Amen? Iba-ibang level. Hindi nga natin pwede i-compare yung pagsubok natin sa iba dahil parang unique din yung mga pagsubok natin. Pero ang katotohanan po, lahat tayo sinusubok. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero alam niyo po, ang taong matalino, ang taong nagtatayo sa solid na foundation ay kailanman hindi siya nasishaken ng mga circumstances sa buhay natin. Amen? Sabihin nyo nga ng malakas, unshaken. Amen. Unshaken. Hindi ka matitinag. Hindi ka bibigay. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka marupok. Ba't parang lumakas doon, no? Right? Kapatid, kung titingnan lang po natin, ba't parang ang harsh ni Lord sa word na bobo or fool? Huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo sa kagustuhan niyang hindi mawasak ang buhay mo. Amen? Iyon po ang katotohanan. Gusto niya, pinapakita niya kagad yung magiging resulta kapag hindi ka sumunod sa Kanya. Wasak ka. Akala mo kaya mong buuin sarili mo? Pag ang Lord na nagwasak niyan, wala na talaga. Pero God is warning us para ma-prevent natin yung bagay na yon. Alam niyo po, darating pa mas matinding problema, yun po ang masakit na katotohanan. Pero pwede kang manatiling matibay. Hindi matitinag, hindi bibigay. Kaya sa buhay natin, proper foundations are necessary. Kaya ano bang foundation yan, Pastor? Yung warnings ni Lord, iiwas tayo sa distraction, pero ito po yung pinaka-positive na panawagan sa ating lahat. Basahin nga po natin, 1 to ready, let's read, build. Yes. Build your life on the right, solid foundation. Pinakamaganda pong makita sa isang mga grupo ng mga buildings ay kapag dumaan ang isang matinding sakuna, ay nananatili siya nakatayo. Nakaka-amaze ang isang kawayan na kahit anong pag-sway sa kanya ng bagyo, nananatili pa rin siya nakatayo. Ang tawag nga nila doon ay ang bamboo ang pinaka-best is illustration ng resiliency. Nakaka-amaze po ang isang tao na kahit anong dumating sa kanyang problema, nananatili siyang nakatayo. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil napagdaanan na niya mas matindi pa, kundi ang masasabi natin dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya nakakatayo ang isang tao. Sino po dito yung naghahangad? Palakpakan po natin si Lord. Sino po dito ang naghahangad or nagpe-pray sa mga oras na to na, Lord, help me to build my life sa isang solid foundation. Amen? So, dalawang bagay po yung titignan natin. Number 1, build your life on the true foundation, the Lord Jesus Christ. Hayaan nga po nating ma-digest natin itong katotohanan na to. Si Jesucristo ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya.
Hindi po pundasyon ng simbahan ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang faith mo, kapatid, lagi mong ia-anchor kay Lord Jesus. Ang faith natin, huwag mong ia-anchor sa isang tao. Once na ginawa mo yan, biglang lalaki yung mata mo, makikita mo kagad yung pagkakamali ng tao. At doon ka na makaka-focus at masyashaken ka na palagi. That's why we are encouraging everyone at to remind everyone that even in this church, maganda mga kapatid, sikapin nating i-anchor ang faith natin kay Jesus. Huwag sa cell leader, huwag sa pastor, sa ating Panginoon lamang. Anytime we will fail, yan ang reality, pero ang Panginoon natin hindi ka bibiguin. Ang pag-ibig niya sa iyo ay napakatibay, napakatindi, at hindi ka niya bibiguin. Kaya sino po dito sa oras na to ang prayer mo, Lord, sa inyo ko po i-anchor ang aking faith. Amen, amen, amen. Sabi po sa 1 Corinthians 3:11, kasi wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay except sa nailagay na ng Diyos. At ano daw po yung foundation na yon ng ating pananampalataya? Si Jesus Christ, iyon. Kaya sabi po karugtong niyan, sa verse 1 naman po, ng chapter 15, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita. Sabihin nyo nga po ng malakas, magandang balita. At ano po yun? Mamaya titignan natin. Yun daw po yung pinapangaral nila Apostle Paul. Ito po yung aral na tinanggap daw nila doon sa recipient ng letter na yon. At yun din po yung aral kung saan sila nanindigan. Sa ibang translation po, let me remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you. You welcome it then, and you still stand firm in it. Ano po ba yung good news, mga kapatid? Ang good news ba ay pumasa ka sa exam? Yes, iyan ang good news. Ang good news ba ay mabuti ang iyong kalusugan? Yes, good news yan. Pero mga kapatid, ano ba talaga ang good news? Ang mabuting balita ay ang gospel ng Panginoon. At ano ang gospel ng Panginoon? Lilinawin natin mga kapatid, dito nakaangkla ang ating pananampalataya. Na ano po, ang gospel ay lahat tayo ay kaaway ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Sino po dito yung kagaya ni Pastor Eldan? Makasalanan. Amen. Lahat po tayo makasalanan. Iba ang pinili natin. Nag-disobey tayo sa ating Panginoon. Pero tandaan natin, kahit tayo po ay kaaway ng Panginoon, tayo po ay naibalik, pinatawad muli, inayos muli sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At ano pong pinakamaganda doon? Tayo po ay nabalik muli sa pamilya ng Panginoon. Ang pananampalataya po natin, sige po, palakpakan po natin si Lord. Ang pananampalataya po natin ay nasa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kapatid, ang pananampalataya mo ba ay nandyan, na kay Jesus, o nasa ibang tao? Ang gusto ng Panginoon, ayusin natin ito. At sabihin natin sa Kanya, Panginoon, sa inyo po naka-anchor ang aking faith. Huwag na huwag kayong titingin sa ibang tao. Huwag nyo silang i-idolize, even sa church. Dahil makakarinig ka ng di maganda sa kanila. Alam mong flesh nila yon, pero sa Panginoon mo ilagak ang iyong faith. Siya ang ating solid, firm foundation. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, pangalawa, build your life on the solid foundation of the Word of God. Sa salita ng Panginoon. Pastor, paano namin mabibuild yung buhay namin sa Word ni Lord? Paano po gagawin yun, Pastor? Marami pong verses na nagsasabi sa Bible na magagawa mong magtayo ng matibay na pundasyon sa iyong buhay at maiwasan ng pagkawasak sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Hindi lang basta nakikinig, hindi lang po basta nagba-Bible study, hindi lang po basta nakakakumpleto ng devotion, hindi lang po basta nagsasabing 7/7,
Dahil marami pong ganyan, eventually, bibigay at marupok din. Hanggat hindi po sumusunod ng todo at totoo. Sabihin nyo nga po ulit, sumunod ng todo at totoo. Amen. Sa pamagitan po ng pagsunod, doon po tumitibay ang pananampalataya natin. Ano pong verse ang pwede natin panghawakan dito? Many of us ay favorite ang Joshua 1:8. Ano po sabi sa Joshua 1:8? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Grabe daw, meditate mo, dili-dilihin mo raw, day and night, kumbaga parang 24/7, so that you may be careful to do everything written in it. So, hin-highlight po dito na minsan marami nagme-meditate sa atin, pero laging karugtong po niyan ay gagawin ang lahat ng nakasulat sa salita po ng ating Panginoon. Right? May pagsunod. Hindi lang basta parang inaaral, pinapakinggan pag Sunday, kundi tutugon po tayo positively sa pagsunod sa ating Panginoon. Na parang we will take heed yung mga warnings ng ating Panginoon. Iiwasan natin yung galaw ng mundo. Papainggan natin yung galaw at boses ng Panginoon. At ang ganda po ng promise, sa mga sumusunod ay you will be and successful. Ito ba naman, mga kapatid, ang bukang bibig ng mga tao ngayon? Ang pagiging successful ang nahinahangad ng maraming mga taong gustong mag-inspire ng iba. Paano ba maging successful? Sinesearch natin yan. Paano ba maging prosperous? Pinapakinggan natin ibang mga tao. Ang masaklap pinapakinggan natin, yung mga taong nagsasalita ng law of attraction. Pinapakinggan natin yung mga taong nagsasalita ng manifest, manifest, manifest. Yes, you can be successful kapag lagi mong iniisip, pero iba yung success na galing sa Panginoon. Dahil mas masarap, mas long-lasting ang success na galing kay Lord. Hindi ito panandalian lang. Ang prosperity, madaling makuha. Pero alam nyo, if it will cost you your time, yung family mo para maging prosperous, wala din, di po ba? But hindi na lang natin sundin ang kaparaanan ng Panginoon. Siguraduhin mo na lagi mong babasahin ang libro ng law or salita ng Diyos. Tuloy nga po natin, pag-isipan mo itong mabuti, araw at gabi, para magawa mo ang lahat ng sinasabi rito. Sa ganitong paraan, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Mga kapatid, ang pinakamasarap na makita po sa bawat sa atin, natutuwa po kami sa mga dating disciples natin na students, ngayon namamayagpag na. Anong term niyo nun? Gulatin mo ang mga taong di naniniwala sa'yo. Actually, kapag alam mo yung tao na yon, sumusunod kay Lord, hindi ka dapat magulat. Kasi expected. Dahil ang promise ni Lord, hindi naman nanggugulat. Matagal na binibigay sa atin. Hinihintay lang tayo na makinig doon. At pag nagawa mo yon, nangyayari talaga yon sa buhay ng mga mananampalataya. Sino po dito ang pangarap mo? Gusto mo maging masaganang buhay natin. Amen? Sino po dito ang pangarap mo maging matagumpay ka sa buhay? Iyan din pala ang pangarap sa iyo ng Panginoon. That's why all along, simula pa lang sa Old Testament hanggang sa time natin ngayon, winawarningan tayo ng Panginoon to avoid yung pagkawasak ng buhay mo at buhay ko. Kaya lang mga kapatid, choice mo talaga eh. Choice mo talaga kung susunod ka sa Panginoon o hindi. Alam niyo po ba, sa mundo natin, masaklap ina-assess tayo sa ating different na mga aspeto ng buhay natin. You can be assessed sa iyong IQ. Wow, gaano ba katindi ito? Ano bang IQ level nito? Ay, genius kid ito. Tapos sasabihin na iba, promil kid to. Paano tayong mga Alaska boy? Batang nido, birch tree. Ganyan. Yung mga anak po namin, mga batang birch tree. Ngayon, Alaska na. Okay? Yung iba, proud na proud sa gatas nila. S26. Yaman. Right? Pero alam nyo, syempre, iba-iba talaga level niyan. And there are some of us na na-assess tayo sa ating emotional quotient.
Ano ba yung kakayahan mo para i-handle yung mga different kinds of emotions sa buhay natin? Maramdamin ka ba? Or kaya mo bang i-handle yung different kinds of pressure? Pero meron ding tinatawag na social quotient. Kamusta ka naman pag nandyan yung mga tao? At meron din naman na tinuturo si Bishop sa atin, especially ng isang camp, yung adversity quotient. The ability to face and overcome adverse situations. May mga kaibigan tayo, kahit anong dumating sa buhay nila, grabe, ang tatag talaga, ang tibay. Pero bakit may ilang mga tao na konti lang yung dumating? Sorry kung nafe-feel nyo na kino-compare yung problems, right? Pero may mga tao talaga na ang bilis bumigay. Ang bilis sumuko. Ang bilis magtampo. Ang bilis mawala. Pero alam niyo mga kapatid, instead of focusing dito sa apat na to at sa iba pa, sa ating mga mananampalataya, one way or one good way to assess our relationship with God, isang magandang kaparaanan po para i-check yung ating ugnayan kay Lord, ay yung ating obedience quotient. Yung ating kakayahan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ang realidad sa buhay, madalas po, God will often ask you to do things that you don't want to do. Yan po palagi. Natural kasi we are living in a broken world. Ang katawan natin ay sinful. So natural, iba yung gusto ng katawan natin sa ninanais na ipagawa sa atin ng ating Panginoon. That's why He is encouraging us, enabling us to be set apart for the Lord or mamuhay ng hiwalay sa mundo. Kaya mga kapatid, titinignan natin, Lord, sige po, if I want to build myself para sa isang buhay na hindi nawawasak, I want to build myself on you and I want to obey you. Kaya nais ko po kayong tanungin ngayon mga kapatid, is there anything I know God wants me to do that I have not yet done? Meron bang pinapagawa sa inyo si Lord, pero hindi nyo pa nagagawa? Meron po ba mga kapatid? May sinasabi ba si Lord na patawarin mo? Masarap pakinggan ito, pero ang hirap gawin. May sinasabi po ba si Lord sa inyo na lapitan mo yung tao ngayon, i-encourage mo siya, i-chat mo siya, bigyan mo siya ng verses or ng quotes, or isend mo yung face mo na nakasmile? May sinasabi ba sa iyo si Lord na, uy, i-honor mo naman yung magulang mo. Huwag naman puro pagkontra sa sinasabi. Nagpapabili lang ng milk tea, inaano mo na kagad. Mapa, kulang sa budget yan. I-honor mo ang parents mo, baka sinasabi sa iyo ni Lord yun. Or baka naman po sinasabi ni Lord sa iyo na, uy, iwas ka sa utang. Huwag kang pala utang. Kung hindi mo kaya talaga i-sustain yan, huwag mong bilhin. Huwag mong kunin. Or baka may sinasabi sa iyo si Lord na tulungan mo yung kapwa mo kasi nangangailangan yan. Alam niyo po ba, sa oras na ito, may mga kapatid po tayong nasa ospital. Kailangan po natin sila dalangin. Pero baka hindi lang dalangin ang kailangan, kundi presensya talaga natin. Or baka sinasabi sa iyo ng Panginoon na ibahagi mo si Christ sa ibang mga tao. Sa workplace, pag kumakain kayo, ano pinag-uusapan nyo? Pag-usapan nyo si Jesus. Baka yan ang sinasabi sa'yo ni Lord na hindi mo pa ginagawa. Or baka naman, God wants you to develop a habit na everyday you are reading the Bible and praying. Gawin mo na kapatid. Huwag mo nang pigilan pa. Or baka naman gusto iparanas sa'yo ni Lord na maging hospitable ka. Buksan mo ang iyong tahanan, ang iyong time para makapag-cell group ang ibang mga tao. Or higit sa lahat ay makapagkaloob ka sa gawain ng Panginoon. Yan po yung mga pwede natin gawin. If God has been telling you na gawin yon, mga kapatid, gawin natin. Or baka naman sa oras na to, may sinasabi sa iyo si Lord all along na itigil mo na. Mga bagay na hindi maganda. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tigil mo na yan. Magbigay po tayo ng ilang halimbawa. Meron ka bang activity na talagang nagtitake na matinding time sa buhay mo? Dati po ang hawak sa cellphone ganito pataas eh. Ngayon po pahaba na dahil sa dami ng games. Lakas ka ba sa ML?
Malakas ka ba sa Call of Duty? Sali ka sa clan namin. Ay, joke lang po, okay? Napansin mo ba, level up ang iba, ikaw hindi? Napapansin mo ba na pag gumaganon ka, marami ka palang pwedeng gawin? Or pagtingin mo sa Netflix, ni-remind ka ng Netflix, sa darating na August 31, lalabas ang pelikulang ito at ang season na ito. Babuti pa yung warning ng Netflix na notifications, pinapainggan natin. So, bukang ganyan, no? Ang sarap pa naman manood yung nakikita mo na, tapos meron silang description ng kada episode, tuloy-tuloy mo na kasi nakaka-excite right? Pero bakit dati, nung panahon nila San Goku, kaya nating hintayin linggo-linggo? Ba't ngayon hindi na? Kasi nga, gusto ng kaaway na kunin yung time natin na pwede nating i-spend sa ating Panginoon. Or meron ba kayong ugali na mahilig kayong mag-overspend? Ay, nako, bili ng bili. Right? Or meron ba dito na sinasabi ng Panginoon, mga anak, tigil na ang pangungutang, pero kung may utang ka, magbayad ka naman. Amen? Or meron naman ba dito na palaaway? Wala ganyan dito, pastor. Walang palaaway dito. Itigil na raw po natin yon. Or baka naman dito ang galing mo magsalita. I give you my heart. Amen. Praise the Lord. Pagdating sa elevator, siningitan ka, napamura ka bigla. Hindi nakukuha sa... Ganun yan. Nakukuha po yan sa panalangin. Parang dami nakaka-relate. Praise the Lord po. Or, baka naman dito, may iba sa atin, patawarin niyo po ako, napakalandi mo. Oo. Alam mo na nga hindi mo dapat kausapin. Diba? Huwag niyong gagayahin yung mga nasa cashier tsaka yung bagger boy. May natuklasan pa po ako. Lalabas ka sa ibang pure gold, tas babayad ka ng ticket mo. Bakit di pa kinukuha yung bayad mo? Kasi yung security guard nakagano pa sa Sila naman. Pero hindi ka pwede sa ganun. Di ba? Hindi mo pwedeng testingin lahat. Kung sino yung kaagat, game na. Iiwasan natin yon. Or baka naman dito, ang tanging hangad mo sa success at prosperity ay yung magpunta sa casino at tumaya. Baka may pumipila pa dito sa loto. Talikod na lang po si pastor. Wala naman po tayong alam, no? Okay? Pag tataya ka sa loto, okay lang yon. Huwag mo lang itapon yung ticket sa baba. Hindi, joke lang po, okay? Baka yung form mo ng blessing. Hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Or baka meron naman dito, pala chismis ka. Ay, mukhang talim ng tingin sa akin ng mga kapatid. Di ba po, minsan God is telling us na, tigil mo na yan, I want you to live in the truth, maging anak kita, sumunod ka sa ganito, or baka naman meron kang slandering or critical spirit. Pag nakatalikod yung tao, iba-iba yung sinasabi mo. Right? Pagkaharap mo, okay po, salamat po sa salamat po sa guidance mo sa akin, pagtalikod, buwisit talaga. Right? Alam niyo po, totoo yan. Kasi di ba, fallen people tayo. Pero if God is telling you to stop that kind of spirit, stop natin. Huwag tayo mag-entertain ng mga words na hindi makaka-glorify sa ating Panginoon. Or baka pinapatigil sa iyo ng Panginoon, may certain grudge ka sa isang tao. Sama ng loob. Kilos tayo. God has warned us last Sunday about anger and bitterness, right? Itigil po natin yan, mga kapatid. Or baka naman dito may mahilig sa pornography. Kitang-kita mo lahat to. Ang bilis. Dati parang ang bagal ng mga ganyan Ngayon ang tulid na. 4K pa. Kitang-kita mo agad. Mag-iiba yung perspective mo tuloy sa iyong kapwa. Pag nandiyan ka, itigil po natin yan. Pastor, ang tigas naman yan, ang tindi naman yan. O ito na lang. Baka God is telling us to stop yung pagkain ng madami. Mukhang kaako yata yan Tago na lang natin. Okay? Alam niyo po ba't yung damit ni Pastor Eldon paulit-ulit na lang? Yun na lang kasi.
Okay? Kaya kailangan magpalit tayo para masuot natin yung limpak-limpak na damit natin. Joke lang po. Okay? Sisihin mo, mababa yung sweldo mo, yung pala kain ka lang ng kain, okay? Or any addiction. Itigil mo na yung addiction na yan. Sa yosi, sa inom-inom, okay? Okay, social drinking, sige, bahala ka dyan. Pero if that will cause you, para masira yung testimony mo sa iba, gaya na Apostle Paul, parangalan natin si Lord. O baka naman, nakalagay sa notes ko, adultery. Ang adultery pala ay both emotional and physical. So pwedeng wala kang contact, pero kausap mo palagi. Tandaan nyo, proximity breeds intimacy. Pag lagi mong kasama kadikit, ingat ka talaga. Right? O sino ba yung sinasakay mo sa likod ng motor mo? Pastor, alam nga man lagay ko sa taas. Ganun. Ibig sabihin, huwag may sakay. Binigyan ka ni Lord ng motor, para mapabilis yung biyahe mo. Hindi yung pwedeng, hindi yung may tagamasahe sa'yo, tagahimas ng tiyan mo. Hindi. Okay? Mahal ka kasi ni Lord eh. Mahal tayo ni Lord. The best yung take heed yung mga bagay na to. Alam ni Lord, we will fall into destruction or pagkawasak. Ayaw ng Panginoon yon. Minsan naman mga kapatid, meron bang nililimitahan mo ba si Lord sa mga bagay na pwede mong gawin para sa Kanya? Or minsan gusto mo namang sumunod, pero hindi completely and immediately gaya ng tinalakay natin nun. For example, sinasabi ni Lord, mag-sacrifice ka ng time mo para makapaglingkod ka. Right? Kaya nga po na-amaze ako sa pamilyang Banayag eh. Nung last week po, buong pamilya sila nag-rehearse. Alam nyo gaano kahirap magbitbit ng bata? Alam niyo yan, syempre. Diba? Pero ibang level po dito, lahat makikita pagkain, bata, ganyan. Tapos baka magkasakit pa. But they were doing their best. Yung iba po dito mga kapatid, pagdating nyo po ng alas 9 ng umaga ng linggo, nag-aayos na sila dito. At nandyan po yung ibang mga taga-Cavite. Nandyan po yung ilan sa mga tito-tita natin. Palakpakan po natin sila. Napakaaga. Alam nilang pipila sa elevator, kaya inagahan nila. Right? At alam niyo po, baka God is telling you na, okay, nagbibigay ka nga, but what if God is telling you to give sacrificially? Gagawin pala natin yun. Or baka naman, maliban sa to develop a habit of prayer and Bible reading, na talagang magre-reduce ka ng oras sa ibang bagay to give way sa bagay na yon. Pasensya na po kayo, anak ko po yung isang sumisigaw, okay? Or, baka sinasabi ni Lord na, anak, kung nagkakasala ka dyan, umalis ka dyan, maghanap ka ng ibang lugar. Baka God has been telling you that ever since, pero di pa natin ginagawa. Kapatid, it's time to take heed sa ginagawa ng Panginoon. Or maybe God is telling you na, mag-gain ka ng maraming relationships, mga friends, pero there are some relationships that you need to cut off para talagang umusbong yung paglago mo sa Panginoon. Kaya lang, ayaw mo siya masaktan. Mga kapatid, it's time to take heed sa ating Panginoon. And by obeying God, we can truly be spared from distraction. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may iwasan natin ang pagkawasak ng buhay natin. Pwede po ba tayong tumayo lahat, mga kapatid? At tignan po natin yung huling verse. Ito po talagang huling verse na nilagay ni Bishop Eli sa message na ito. At sabi po sa Psalm 119, verse 106, pwede po bang kabisaduhin natin ngayon? Sabi diyan, nag-promise ako at aking tutuparin. Matuwid mong mga utos, aking susundin. Okay, memorize po natin saglit. Nag-promise ako, aking tutuparin, matuwid mong mga utos, aking susundin. Okay, pwede po mauna lahat ng kababaihan. Okay lang po ba? Game. Siyempre nakalitaw di ba? Okay. Ayan, okay. Joke lang po. Sige, pakita na natin. Basahin na po na lahat ng kababaihan.
Nag-promise ako at aking tutupurin. Aking susundin. Lahat po ng kalalakihan, tayo naman. 1, 2, ready, let's read. Nag-promise ako at aking matuwid mo mga utos, aking susundin. Sino po dito nagpe-pray, Lord, tulungan mo po ako na masunod ka sa araw-araw. Amen? This time, friends, tandaan natin, ang katotohanan, imposible yan. Huwag tayo mamuhay sa kasinungalingan na, wow, ang amazing ng verse, kinabisado ko okay na. Huwag natin kakalimutan ng lahat ng yan magagawa mo kung ang iyong foundation ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Si Jesus lang, wala nang iba. Yung ginawa niya sa cross, sapat para burahin lahat ng kasalanan natin. Lahat ng struggle natin na hindi maganda ngayon, pinakunan niya yan sa cross para sabihin sa iyo, anak, kung nagawa kong ma-overcome ang sin, kung nagawa kong ma-overcome ang kamatayan, pinapakita sa atin ng Panginoon na kaya natin ma-overcome yung mga bagay na yan, masunod lang natin ang ating Panginoon. Kung hindi dahil kay Jesus Christ, wasak tayo lahat. Amen? Kung hindi dahil kay Jesus Christ, marupok ang buhay natin. At gusto ng Panginoon, malaman mo na mahal ka niya sa pagbibigay niya ng mga warnings na ito. Gusto niya na sundin natin ito at tandaan natin sa pagsunod natin sa Panginoon, God has given us everything that we need para masunod natin ang ating Panginoon. At dahil lamang yan sa kanyang biyaya sa iyo at sa akin. Kaya basta sabihin mo lang, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Gagawin ko po lahat para sa iyo. Ang sasabihin ng Panginoon, matagal ko nang hinihintay yan. Ito ang aking biyaya, malunod tayo dyan. Enjoy natin yan at magagawa natin ang mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, malayo pa yung ating aayusin, yung mga dadatnan natin sa buhay natin. Pero tandaan mo, unti-unti, araw-araw, pwede kang baguhin ng ating Panginoon. And that, my friends, ay ang kaparaanan para maiwasan natin ang distraction sa buhay natin. Pakinggan natin ang ating Panginoon. Iwas tayo sa kasinungalingan, sa kasalanan. Sundin natin siya. And let's make Jesus the center, the foundation of our lives. Sino po dito ganyan ang panalangin natin sa oras na ito? Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, we acknowledge, Panginoon, na napakahina po namin, na napakarupok po namin. Madami po kayong warning sa amin, Panginoon. At salamat po, Lord God, because until sa mga moments na ito ng aming buhay sa mundo, relevant pa rin pala ang iyong mga tinuturo sa amin. Akmang-akma sa aming sitwasyon. Panginoon, salamat, Lord, kasi minsan parang alam namin yung buhay namin, pangkawasakan na lang, ganito na lang kami. Pero Lord, ever since pala, because you created us, you bought us with your blood, gusto niyo po pala, Panginoon, na maiwasan namin ang pagkawasak. Lord, if we are believing the ways of the world, patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil nakita namin ito sa isang tao, sa grupo ng mga kaibigan namin na naging successful sila. Lord, help us na hindi yun ang habulin, kundi habulin, Lord God, yung long-lasting na success at prosperity na galing sa inyo. Pero higit sa lahat, Panginoon, mangyayari lang yun if we will obey your word completely and immediately, Lord God, without ignoring anything na detalye ng pinapagawa niyo sa amin. Kaya Panginoon, salamat na lang po because here in your house at Zion, pinag-aaralan po ang inyong salita at we can be spared sa teaching sa mga false prophets, Panginoon. Kaya Lord God, help us, Panginoon, tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po ng pagbabago ang bawat isa. I-transform niyo po ang puso namin, Panginoon, ayon lamang po sa inyong biyaya. Lord God, today we just want to say, mahal ka namin, Panginoon, and we just want to build our lives sa iyong foundation lamang, sa inyong anak na si Jesucristo lamang. Kaya Panginoon, ito po ang aming dalangin. Pagpalain po ang inyong pangalan. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Amen, amen, amen. Bilang tugon po, awitin po natin ang kantang ito. Gawin po natin personal yung mga lines. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.